Malapit nang magbabanglok sa aking anak na si Jovelyn. Nagsisearch po ako kung ang kamatayan ba ng tao ay nakatakda talaga. At yun nga po ay kasi nandun pa rin yung punto na minsan iniisip ko sana pina-check up ko siya kaagad. Kasi nagsunod-sunod po sila na nagkaroon ng sakit na parang iniisip lang natin ordinaryong sakit na sipon, trangkaso. Kasi nauna si Justin, nagkaroon siya ng trangkaso. Tapos sumunod po si Joel, pero gumaling din naman po. Tapos sabi namin nahawaan na si Jovelyn. Kaya parang sa isipan ko, sana hindi ganun yung nasa isipan namin, napacheck up namin siya kagad. Kaya parang nagkakaroon pa rin ng sa akin kahit malapit na siya magbabanglok sa mag-isang taon. Nandun pa rin yung talagang hindi ko siya matanggap. Ngayon, yung mga napapanood ko, ang Diyos daw po alam kung kailan ka mabubuhay at kung kailan ka mamamatay. Kumbaga, pag oras mo na, kahit anong pigil mo, mangyayari daw po yun. Tapos tinanong ko ang anak kong bunso, anak, ano kaya kung pina-check up natin kagad si ate? Mabubuhay pa kaya siya? Sabi niya, mami, kung hindi man doon siya, nawala, walang mawawala siya sa ibang bagay na hindi natin mapipigilan. Nagulat ako sa anak ko, sinabi sa akin, anak ko bunso, yung 11 years old, baka may iba pang pangit na nangyari. Kaya yun. Kaya parang natauhan ako. Tapos, kasi talagang hindi ko matanggap. Kasi wala naman ako nakakausap. Nagsisearch lang ako. Kasi bakit si Joel o si Justin, nagkaroon sila ng trangkaso. Gumaling naman din sila kagad. Nasa isipan lang namin trangkaso, gagaling din kagad. Tapos niyayakad ko naman siya, pa-check up tayo. Sabi niya, mami, sipon lang to. May dalaw lang ako. Sama ng pakiramdam ko. Tapos pero nung nagka-sore eyes siya, nagyakag talaga po siya. Sabi niya, mami, sige anak, kasi may pageant daw po siya. Pa-check up kagad kami. Tapos dahil nga po sa ang tagal po nung kasi ang galing ng doktor naman talaga na pinuntahan namin. Ang dami po pasyente. Tagal po namin doon. Nainis po siya. Sabi po niya, mami, ano ba yan? Maghapon na tayo dito. Tapos wala kaming ginawa. Kundi kumain kami na kumain doon. Wala kaming alam na mataas pala yung sugar niya. Kumain kami na kasi parang nagmumukbang kami. Tawa kami ng tawa. Sabi ko, naiinip ka pa eh. Kain ka nga ng kain dyan. Nasa ospital po kami. Pero minsan naisip ko din, baka nga po totoo po yun. Na, kumbaga, kasi ako, nangyari rin sa akin. Sumakit yung dibdib ko. Tapos parang, naramdaman ko talaga tumigil na yung paghinga ko. Akala ko, wala na, mamatay na ako noon. Tapos biglang natauhan pa rin ako kasi pininom ako ng nanay ko ng tubig. Tapos na sila. Pinipisil yung pa ako para sumigaw ako. Kasi tumuwid na po talaga kaagad ako. Tapos natauhan pa rin po ako. Siguro hindi ko pa talaga araw, hindi ko pa talaga oras. Tapos may mga pangyari rin na nadapa ako. Madulas kasi yung stepping ko. Tapos biglang may dumating na truck. Puro inyo, nakatayo ka agad ako. Tapos isang beses din lumakas ako sa motor ng mister ko. Nakatulog ako, munti ka na ako mahulog yung mga ganun. Naisip ko, siguro dapat matagal na ako namatay. Kaso nga lang, baka hindi ko pa oras. Lagi nakakaligtas. Kaya yun, parang naisip ko, siguro nga ganun, para matanggap lang.